So welcome guys sa ating educational webinar, market update tayo for this week. So tingnan natin nangyari sa gold recently, no? So makita natin last week is nagkaroon ng hard time frame pullback lower, no? Then recently naka-recover siya, no? Nakita natin nag-hold above sa key level dito and nag-hold, nakita natin nagkaroon ng bullish market structure, no? So recently bullish bias tayo sa gold dahil sa recent economic events, no? Yung mga headlines regarding sa Middle East. And nakita natin nagkaroon ng bullish move dito sa gold. And kaninang umaga nagkaroon ng pullback, no? Sakto yung ATS sell signal natin nung Friday, no? Nagkaroon ng pullback. Kaya makita natin dito, maganda mag-exit ng position dito, no? Sa taas sa 1 hour time frame tayo, no? So pwede natin gamitin yung mga signals sa ATS, no, for exit trend ng mga trades natin, hindi lang for entries, no. Example dito, nakapag-buy ka sa gold, no. So pwede ka mag-exit dito after mag-close ng candle, no. Then may lumabas na sell signal, no. So if may lumabas na sell signal, pwede mo siya gamitin as exit strategy para mag-secure profit ng mga buy setup mo. Dahil sinasabi lang naman ng sell signal is possible mag-pull back lower or mag-reverse, no? Makita natin nag-reverse lower siya and nag-hold above sa key level kaninang umaga and nag-continue ulit ang bullish move sa gold, almost 1,000 pips. So pwede natin gamitin yung mga previous key level as support and resistance, no, price point of interest. So previous key level yan, no. Then dito recently yung new key level nag-hold naman siya above sa key level, no. Then continue yung bullish market structure. So for this week waiting tayo ng pullback lower, no. So at least gusto natin na makita is pullback sa key level or price below key level. Ideal na pullback natin is dito ulit sa key level natin. If mag-pullback lower dyan, bullish bias tayo basta mag-hold above sa key level, no? Same scenario na nangyari dito, and nangyari dito. Basta mag-hold above sa key level, bullish bias tayo sa gold. Then if buyers tayo, no, mas maganda mag-exit sa taas, no, price above key level, no, for potential pullback lower, no. If magpo-pullback lower yan, so maganda na mag-exit ng mga buy trades natin sa taas. Example dito, kapag nakapag-buy ka dito kanina, then nag-hold ka ng position, so yung holding ng trade, so pwede ka mag-exit ng position dyan, anticipating na possible mag-pullback. So take note na sa 1 hour time frame tayo, no? Mostly day trading to. So pwede ka rin naman mag-scalp, no, sa lower time frame. So pwede ka mag-take advantage ng mga sell trades, scalping, no? Sabihin natin. So dito kahapon nung Friday pala, last week. So nakita natin sakto yung mga buy signal, no? May buy signal dito, pwede ka mag-entry ng buy dyan. So pwede nyo gamitin yung mga confirmation natin for entry, no? Pero pwede rin kayo mag-trade kahit walang signal, no? Kasi yung signal natin is confirmation lang siya. Magdedepende pa rin tayo sa key levels, sa price action, sa market structure, and sa fundamentals and sentiments ng market. Additional confluence lang yung mga signals natin, no? So binibigay lang naman ito yung kung saan yung best entry ng buy and exit ng mga trades natin. Example, buy dito nung Friday, no? Then lumipad yung gold. Dito naman nag pullback lower. So ayan. So ulitin natin yung market, yung anticipation natin, no? Anticipating pullback lower sa previous key level, at least dito sa new key level natin. If mag-break below sa key level, no, pwede ka maghanap ng buy setup dito
price below key level, or ideal na pullback lower is dito if mag-hold ang key level natin. Ayun yung anticipation natin for this week, no? Then abang tayo sa mga economic event, no? So since mag-end na yung month of March, no, April na this week, so sa Friday meron tayong non-farm payroll sa US, no? NFP week. So yung jobs data, titingnan natin yan. So possible magpagalaw sa gold natin, no? And always watch for headlines sa mga economic event, mga nangyayari sa Middle East, no? Especially kay Trump, no? Dahil madalas madaming nangyayari dyan, no? So if magkaroon ng escalation or more tension, no, more demand sa gold, safe haven yun. So if more escalation ng conflict, more demand sa gold. So also take note rin, if nag-escalate yung conflict, possible rin mag-cause ito ng high price ng oil, no? If mataas yung oil, mag-cause ito ng inflation. Inversely, mag-cause ito ng bearish sentiment sa gold, no? Dahil possible mag-rate hike ang USD, no, sa US. If nag-rate hike sila, babaksak ang gold dahil magkakaroon ng demand sa USD, no. So dalawang narrative na possible mangyari, no. So kaya dapat always tayo mag-adapt sa fundamentals and nangyayari sa Middle East, no. Tingnan natin yung Bitcoin. So lakasin rin ng binaksak ng Bitcoin last week, no. So makita natin dito nak-recover naman siya. So kailan to? Nung Friday to eh. Hindi, kanina lang pala to. Yung Bitcoin nakita natin sa H1 time frame. Recently may mga sell signal. Then nakita natin bumaksak yung Bitcoin, no. Dito pwede ka mag-sell dito. Hold below key level, nakita natin bumaksak. Then nung nagkaroon ng massive bearish move dito naman lumabas yung buy signal, and naka-recover naman yung Bitcoin na yun, no. So if nakapag-buy ka, pwede ka na mag-exit dyan sa taas, no. So sa Bitcoin, tingnan natin yung structure ng market sa daily time frame. Possible balikan yung key level sa taas, to possible yan if mag-hold yung bullish structure dito sa daily time frame, no. Possible balikan yung 71k price level. So sa hard time frame yan, no, mostly swing trading. So pwede mo rin i-scalp yan, depende yan sa trading style mo, no. So ayun lang muna guys sa ating market update sa gold and Bitcoin.